Huwag naman sana. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung plea ribbon. Doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh. Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsa-tsa pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado. Doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi ng napaka-unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. May ganun eh. Eh hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig, titiisin na namin sila, tiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganon. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Eh hindi naman tama yung ganon. So, magkakaukus pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkakamiting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So, tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon dahil para sa akin gusto ko natutukan ng trabaho at lubayan na itong mga issues na pampolitika na hindi naman magdudulot ng karagdagang pagkain, ng gasolinang abot kaya, ng kalusugan para sa lahat. Do you see, anything happening between now and Monday that would change siguro yung conditions ng pag pinag-usapan niyo ho uli ito sa Monday? Ako yung si Hope Springs Eternal. Kaya inaasahan ko na kahit papano we'll be able to go back to work. It's important. Isang linggo na lang kami. Kung tutuusin, 3 araw na lang natitira eh. Magre-recess na kami ng June 3. Tapos na yun eh. 3 araw na lang natitira, nagkakarambola pa eh. Tama ba yun? Kaya 3 araw na. Ang dami pang nakasalang. Meron pa tayong krisis at emergency na hinaharap. Ang nakatutok lamang, ang tinututukan lamang, puros politika. Ito talaga, nakakahiya ito sa ating bansa. At ito talaga ang nakakahila ng dangal ng Senado. Oh. Yes. Majority sa susunod na mga linggo, papasok na linggo, considering na by Thursday ay meron lang na pagsasampa daw ng kaso kay Jingo Estrada. Yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung 2 Villar, si Camille at si Mark Villar. Isang katutak na talaga yung kaso eh. Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Bakit ganito katindi? Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umalma eh. Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang. Nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit-tuko sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Alin? Yes, pupursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo, nung panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman,
na may nakakulong o hinuhuli sa kanila. Pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagfa-file noon, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka. Eto, may mga Resolution 658, andyan, ang dami, Resolution 51, may mga resolution sila noon dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas? Thank you. Just to Yes. follow up on that, perhaps Yes. the thing that would set it apart is dahil may parating po na impeachment trial. Ano po? So nakikita niyo po ba na ang kung magtatagumpay po yung pag-change ng rules, ay syempre po makakalahok po doon yung mga ibang kasamahan sakali nga pong matuloy na sila po ay arrested. At maaari silang bumoto. Tama po ba, ma'am? The Senate has great leeway in the Constitution and upheld repeatedly by the Supreme Court in formulating its own rules for impeachment. Ang Senado mismo ang gumagawa ng kanilang mga patakaran para sa impeachment. Kaya, kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala naman bawal dun eh. Kaya pinagtatakan ko, napakarami na ng president dyan. May president rin sa walkout. Alam na rin natin na yung Korte Suprema, nag-ruling na rin dyan na pwedeng ituloy-tuloy ng rump session. Kaya nagtataka ako, mas marunong sila. Yung iba nakakatanda sa amin, sa karanasan at sa edad. Abay, bakit nagkaganon? Ma'am, ano yung process para mag-apply din siya sa impeachment court po? Yun na nga ang dapat tatalakayin. Hindi pa nga napapag-usapan yung detalye kung ano yung remote, ano yung botohan, kung ano yung participation. Lahat yan hindi pa na-define. Kaya nagtataka ako kung bakit nag-walk out. Wala pa naman pinag-uusapan. Very interesting. Hala, nauwi tayo sa Oh. walk out. Ay, yes. Senator, ano pong reaction nyo na diversionary tactic na daw po yung aligasyon nyo na no election sa 2028? Sino ba nag-a-allege nun? Kasi narinig naman ninyo ang nangyari. Galit na galit sila, sabi nila, ang parliamentary. Pero sa hunot dulo, inamin nila na pinag-usapan talaga. Inamin nila yung meeting, inamin nila yung date at saka yung location, inamin nila yung mga nandun. Ano ngayon ang sasabihin na imbento ko? Inamin nila eh. At narinig ko na yan noong pa sa mga congressman, narinig ko rin sa ating mga iba't ibang opisyal sa administrasyon, hindi siya bago. Kaya kung sabihin na diversionary, nakakatuwa naman kasi inamin naman nila, ginawa talaga nila.